Kanina po, nabanggit ninyo na yung mga lugar na binaha dyan sa area ay hindi usually binabaha. Kailan po natin target na matapos yung ating pagsusuri tungkol po doon sa dahilan ng pagbaha ng sa gayon na hindi maagapan natin ulit? Kasi sana nga hindi masundan pa ng sama ng panahon. Kaya lang, we'll never know. Yes po. Immediately po talaga yun yung order kahapon ni Governor Pam sa ating Environment and Engineering Offices. Also sa DENR kasi we're continuing din naman po yung pagtrabaho natin sa pag-investigate as well in the other areas affected by Tino. Kasi same din si Tino and these are areas usually binabaha. So immediate po ang order ni Governor Pam. Hopefully we get more details by next week po. Ang sinasabi po ninyo kanina mukhang bumabaw. Ganun po ba? Yung mga waterways, yung ilog dyan sa area? Parang mababaw po siya for the amount of rain. Okay. So yun yung kahapon, nag-order si Gopam na immediate na i-dredge yung area para lumalim. But yun nga, gusto malaman ni Gopam if that's enough lang ba if we dredge kung i-dredge, okay na ba yun, or if there are other things that we have to do in those areas. At saka yung mga drainage baka barado. Kasama po yun doon sa titingnan. Yes. Opo. Yes po, drainage, and then included na po yun lahat kasi even in the Tino areas, yun ka, may mga flood control projects naman doon. So it should have controlled the flood, but yun yung kailangan tingnan if it did its purpose. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!